Mr. C, hindi ko lang gustong maipon ang pagod mo. Pasensya na. Aalagaan kita. Nanfeng, pagkasalan mo ako. Kuya, tinatawag ka ni Papa. Pumunta ka raw sa meeting room. Mission. Narinig ko na magpapakasal ka kay Wenyuan, Nanfeng. Humangat lang ako sa'yo. Hindi pa ako sigurado. Iniisip mo pa? Hindi ba nais mo makapag-asal sa mayamang pamilya? Hinahanap ako ni Mr. C. Mauna na ako. Bakit tinatawag mo pa rin siya, Mr. C? Talagang curious ako. Pagkahabang nasa kama kayo, tinatawag mo pa rin siya, Mr. C? Hindi ko alam na ang pinakamayamang babae sa lipunan ay ganun pala kababaw. Ako yung nakikipag-usap lang sa aking magiging bayaw. Wala namang masama doon. Hindi pa naman tayo kasal. Bakit? Nagmamadali ka bang pagkasalan ako? Bakit tuwing nakikipag-usap ko kay Nanfeng, lagi kang dumadating at palaging pinapalabas mong tama siya? Kasi bawat babae, kasama ng mga katulad mo, mga mayayamang dalaga, ina-assume na lahat ng babaeng malapit sa kanilang nobyo ay kakumpetensya. Buntis ako. Alam ko, hindi ba kahapon nag-inom ka ng sobra dahil kay Wenyuan dahil sa lakas ng tama niya? Yun ay nung hindi ko pa alam. Kung hindi mo alam, walang epekto sa bata, yun bang ibig sabihin mo? O baka naman, dahil sa iyong Wenyuan na tanging inalagaan mong kalinisan, kaya lahat ng yun ininom mo! Hindi ko sinasadya. Mr. C, tinanggap ko na ang proposal ni Wenyuan. Wenyuan? Ang bilis ng pagtawag mo sa kanya. Mr. C, mauna na ako. Ngayong gabi, mananatili ka dito kasama ko. Shimashan! Shimashan! Naghihintay pa si Wenyuan sa bahay. Huwag mo palaging bagitin si Wenyuan. Nagkakainis na! Kilala mo ba si Wenyuan? O ako lang? Bakit? Iniiwasan mo na ba ako? Bakit hindi mo pasalamatan lahat ng nagawa ko sa'yo? Shimashan! Buntis ako! Eh ano ngayon? Ikaw ba? Bakit hindi ko na napansin na may amoy ka ng ibang lalaki? Gusto ko nga, amuyin pa na mabuti! Nanfeng, ikaw ba? Dahil kasi Wenyuan, kaya tinitignan mo ko na parang marumi? Hello, nurse. Ano? Gising na si Shenlan? Talaga ba? Sandali lang. Umalis ka na. Ang doktor ang nagchichika pa sa loob. Mangyaring maghintay ng sandali. Talaga bang nagising na si Shenlan? Oo. Habang minamasahe ko siya, ang mga daliri niya kumikilos na. Nang tawagin ko ng doktor, nabuksan niya ang mata niya. Dok, Nagising na siya. Pwede ka nang pumasok. Pero bagong gising lang siya. Huwag mo siyang takutin. salamat, Dok. Shenlan. 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 Akong ate mo. Naalala mo ba ako? Ate? Shenlan. Sa wakas, gising ka na. Ate, masakit bang nararamdaman mo? Kakagising lang ng pasyente. Hindi siya pwedeng magpanik. Pwede nang lumabas sa mga kamag-anak. Doc, pwede ba kung manatili dito kasama siya? Hindi po kami masyadong nagpapanatili dito sa ospital. Tatanungin kita sa huling pagkakataon.
Mr. C, kahit tanungin mo pa ako na 1,000 beses, pareho pa rin sasagot ko. Ang batang nasa sinapupunan ko ay kay si Wen Yuan. Sige, ang ika-4 na gagawin mo. Ang gawain ngayon, baka hindi ko kaya. Kakagising ni Shinlan. Ayaw mo bang tanungin ako kung ano ba talaga ang ika-4 na gagawin mo? Makipaghiwalay ka kay si Wen Yuan tungkol naman sa bata. Hindi ko siya ipapapalaglag. At nung ko naman kay Wen Yuan, tinanggap ko na ang kanyang proposal. Ngayon nagising ng kapatid mo. Hindi mo na ako papansinin? Iniisip mo ba na hindi mo na ako kailangan? O baka naman, sa tingin mo dahil nakuha mo ng mataas na sa ngayon na yun si Wen Yuan, pwede ka na mamuhay ng kampante? Mr. C, mauna na kayo. Hinihintay pa ko ng Shinlan. Nanfeng, nasan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? Kailangan ba kitang sunduin? Nasa ospital ako. Bakit? May nangyari ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nagasing ng kapatid ko. Nagising ng kapatid mo? Yung nakaligtas sa aksidente? Oo, dito na ako matutulog sa ospital. Hindi ako uuwi. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Magpahinga ka ng maaga. Huwag mong kalimutan, bukas ang pagsusukat ng wedding gown. Sige. Ate, sino yun? Shinlan. Ako, malapit akong ikasal. Ha? At buntis din ako. Habang masikip ka nitong panahong ito, wala akong naantala kahit ano. Ate, sino ba yung tao? Malitrato ka ba? Gusto kong makita. Itong taong ito, kamukha niya yung kanina. Magkambalang mama nila. Mahabang kwento niyan, sa susunod ko na ikukwento. Ate, kung gusto mo talaga siya, at mabatid siya sa'yo, di magandang bagay yan. Gustong gusto ko pa talaga siya. Nanfeng, nandito ka na. Hindi ba masyado pang maaga para magsukat ng wedding gown? May isang batang hindi makapaghintay, kaya bilang magiging ina, dapat mas maaga kang magsuot ng gown para lalo kang gumanda. Wen Yuan, sigurado ka ba talaga? Ayun ka na naman, nagbago na naman bang isip mo? Mr. C, itong gown ay pinaka-priceless piece ng shop namin. Nanfeng, subukan mo na. Pumasok ka dito, tulungan kong hilayan ng zipper. Salamat. Walang anuman. Bakit ka nandito? Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin para pumasok? Hindi ka ba natatakot na may makakakita? Itong damit na to, masyado namang simple. Talagang natatabunan ng ganda mo. Yung bunso kong kapatid, ganun ba talaga siya kapabaya sa pagsukat ng size mo? Mr. C, hindi ka naman nag-iisa, hindi ba? Paano ko makita to ni Mission? Sa pinakamasama, hindi ka makakaangat. At hindi rin ako makikinabang sa'yo. Sabay tayong masisira. At least alam mo. Ikaw, ngayon, pati po hindi mo na sinasabi sa akin. Sa gabi, nakakatulog ka ba? Hindi ako makatulog. Iniisip kita. Huwag kang gumalaw. Kung may makakakita sa labas na ang bayaw at hipag ay may relasyon, para sa pamilya si, isa na namang malaking balita yan. Ganyan ba talaga tratuhin ng kapatid mo? Hindi pa nga kayo kasal. Pinagtatanggol mo na agad yung asawa mo. Sirang ulo ka talaga. Mas may kaya pa kung mas nakakabaliw. Gusto mo bang subukan? Kaya pala, sabi nila, baliw ang mama mo. Kung may lakas ka, ngayon, sakalin mo na ako hanggang mamatay. Sakalin hanggang mamatay. Hindi ko gawain yan. Hindi ako kasing baliw ng iniisip mo. Ang mama ko, hindi siya baliw. Nanteng, ang ganda mo. Salamat. Nagustuhan mo ba? Sobrang gana talaga. Miss, talaga napakaganda ninyo. Gusto ko to. Kung gusto mo,
Ito nang bibili natin. Sige, ito na lang. Kukunin kong damit na ito. Pasensya na, Michelle. Itong gown, naitakda na ito ni Katlong Young Master, pero sa tindahan namin, marami pang ibang estilo. Pwede kang tumingin nito, banda. Hindi ka ba nakakaintindi? Gusto kong suot niya mismo. Shenhua Tang, pumili ka na lang ng iba. Ang gown na ito ay pinili ko mismo para kay Nanfeng. Hubarin mo. Shenhua Tang, ganyan ba kababang ugali mo? Shimushuan, gaya ba magset ng kapatid mo sa fiancé mo, tapos wala ka lang ginagawa? Sabi nga nila, ang tunay na Ginoo ay hindi nag-aagaw ng gusto ng iba. At saka, isang damit lang naman yan. Bakit kailangan pang pagagawan? Ayaw mo na bang magpakasal? Kung wala ang gown na yan, hindi na tayo magpapakasal. Mission, huwag ka nang magalit. Uhubarin ko na. Hindi ko na masyagaan gusto. Nanfeng, hindi mo kailangan pagbigyan siya. Ayos lang, hindi ko talaga masyadong gusto. Ha? Hindi ko inakala na kayo mag-asawa ay may ganitong laro. Sa publiko pa talaga. Ano to? Masyado mong nilakasan. Dumugo na tuloy. Shimushuan, ipaliwanag mo nga. Ano bang dapat ipaliwanag ko sa'yo? Bakit may lipstick sa labi mo? Ikaw, minsan dapat matuto ka sa bunso kong kapatid. Maging manhid ka kung kinakailangan. Huwag kang masyadong kung ano-anong iniisip. Masyadong simple lang mga damit sa tindahang ito. Lumipat tayo sa iba. Nanfeng, dapat magpunta tayo sa ibang tindahan. Wenyuan, ako, Nanfeng, huwag mo nang intindihin si Shenhua Tang. Lumaki siyang may pagka-spoiled at mataas ang tingin sa sarili. Sanay na siya maging arugante. ayos lang. Ano? May nangyari kay Shinlan? Paparating na ako. Shinlan, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Ate, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Grabe, natakot ako. Sa likod ng hagdanan at nawalan siya ng malay. Tapos gamit ng lubid, sinakal siya. Buti na lang may dumating. Ang seryoso nito. Ito kang pagpatay. Walang CCTV sa likod ng hagdan. Kailangan nito mag-imbestiga. Ate, talagang ayos lang talaga ako. Nakita mo ba ang mukha ng umatake sa'yo? May napansin ka bang kahit anong kakaiba sa kanya? May kakaiba siya. Naamoy ng sigarilyo. Matapang na amoy ng mint. At saka, nakasuot siya ng kayumanging suit. Ang sigarilyo mo, sobrang lakas ng mint ha? Nawala na bang marka ng kagat? Ano bang sabi ni Wenyuan? Mr. C, malapit niya ng pagkasalan si Michelle. At sabi ng board, na pagdesisyon na nila italaga kayo bilang chairman ng C-Group, malapit ang mambot ang lurok ng buhay at hindi mo na kailangan isang may tatang tulad ko. Ayaw ko makinig. Tumahimik ka. Malapit na akong mag-asawa at magkaanak. Ang pagiging aso ng iba ay hindi naman kasi kasiyasiya. Kaya ngayong araw, Mr. C, formal kong inahain ang aking pagbibitiw. Kung mangiiwan ka, hindi ganito ang paraan. Ang kidney transplant ng kapatid mo ay sa loob ng 3 araw. Ginamit pang operasyon ng kapatid ko para takutin ako. Para kay Mr. C, masyado ng pambata yan. Gamitin ang buhay ng kapatid ko para takutin ako. Yan mang tunay mong estilo. Hindi ba kakagising lang ng kapatid mo? Hindi ko akalan si Mr. C. Marunong mong panggap na tanga. Tandaan mo ito, habang isa kang aso ko, habang buhay kang ganun. Huwag mong balaking sipain ang among ito. Si Wenyuan, itong baluktot na punong ito. Kung kaya ka bang protektahan o hindi, hindi pa sigurado. Mr. C, ngayon, kung hindi mo ko palalayain, mamamatay na lang ako. Gusto mo talaga mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Ngayon, tumalon ka dyan. Kapag hindi ka namatay, palalayain kita. Sige, ikaw nang sabi niyan. Shannon Feng! Handa ka ba talaga mamatay? Para makalayo lang sa akin? Nangako ka sa akin kanina, kung tumalon ako rito at hindi namatay, palalayain mo ako. Kanina, handa na talaga akong tumalon, pero hinilang mo ba ako pababa? Iyan ay tinuri mong pagtalon ko. At buhay pa ko ngayon. Pwede na ba akong paalisin? Mr. C, sa panahong ito, salamat sa iyong kabutihan. Ang mga trabahong ibinigay ninyo sa akin,
Ginawa ko lahat ng makakaya ko. Simula ngayon, wala na tayong pagkakautang. Ito na ang wakas. Kung hindi kayo nagsasalita, ituturing kong pumapayag kayo. Mula ngayon, magkikita lang tayo kung kinakailangan. At kapag nagkita tayo, ikaw nakakata ng kapatid ng asawa ko at ako ang hipag mo. Pareho natin susundin ang hangganan. At hindi tayo magkikita ng palihim. Siya, Nanfeng. Ang hindi tumutupad sa salita ay hindi ko gawain. Ano kung sabihin kong hindi ako pumapayag? Panatilian mo ang buhay ng kapatid ko. Ako ang mamamatay. Lumayas ka na. Mr. C, minabati ko kayo ng maligayang bagong kasal. Tungkol sa kinatransfer ni Shinlan, hindi mo na kailang mag-alala. Nayos na namin ang lahat. Ang kabutihan mo kay Shinlan, hindi ko makakalimutan. Umalis ka na! I-check niyo kung sa ospital ni Xinglan. May nangyari bang kakaiba ngayong araw? Opo. Nanfeng, uminom ka muna. Salamat. Si Dr. Feng ang pinakamagaling na surgeon sa buong Yusheng. Ang operasyon ng kapatid mo siguradong magiging matagumpay. Salamat, Min Yuan. Bakit ba palaging magalang ka sa akin? Malapit na tayo magpakasal. Ang kapatid mo ay pamilya ko na rin. Nga pala, tungkol sa insidente nung nangyari nung huli, nahuli na ba ang salarin? Napakahusay ng taong iyon. Sa hagdanan, wala siyang iniwang kahit anong fingerprint. Ang CCTV ng hospital, hindi rin nakakuha ng kahit anong itsura niya. Sino bang gustong pumatay kay Xinglan ng ganun? Narinig ko, may kinalaman sa aksidente ng sasakyan. Baka nakita ni Xinglan ang mismong nakabangga. Ang mismo nakabangga. Wala siyang nakita. Ganun pala. Nanfeng, huwag ka mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan ko kayo. Wen Yuan, sasabihin ko ito sa'yo sa huling pagkakataon. Salamat sa'yo. Kapag nagpasalamat ka pa ulit, magagalit na talaga ako. Ipinapahayag ko ang bagong posisyon ng General Manager ng Honga International Group ay pinagkakaloob ko kay Simu Xuan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Tignan natin kung kaya mo ba talaga. Mushwan, ang iyong kakayahan ay halata naman sa lahat. Naniniwala ako na kaya mong gampanan ang posisyon nito na mahusay. Pagsisikapan ko po. Magkamayan kayo magkapatid. Mula ngayon, ang pagkakaisa ng magkapatid walang hindi matatagampayan. Congratulations sa'yo, hari ng nakakaasa sa babae. Kuya, congrats sa pag-angat bilang general manager. At saka, pagkalipas ng ilang panahon, ako rin ay malapit nang ma-promote bilang ama. Chuan, may nakakagulat ako na tuklasan. Saan mo nakuha ang impormasyon? Habang iniimbestigahan ko ang aksidente, nalaman ko na isa sa mga sospek ay nasugatan. Pagkatapos pumunta sa ospital, hindi ko sinadyang matagpuan ang medical record ni Xi Wenyuan. Mapagkakatiwalaan bang impormasyong ito? Nagpatingin siya sa dalawang ospital, pero ang iisang doktor ang tumingin sa kanya. Ang doktor na ito, isang kilalang espesyalista sa buong Yusheng. Mukhang sinusundan niya ang doktor paglipat ng ospital. Gano'ng katagal niyang iniinda ang sakit na ito? Mga 5 taon na, pero mukhang walang pagbuti. Makailan ba? May sinyalis ng pagbuti. Wala. Sinabihan na siya ng doktor na tumigil na sa gamutan. Kaya, ang anak ni Shannon Feng, hinding-hindi maaaring sa kanya. Kuya! Ang imbitasyon. Nakapili na kayo ng araw? Oo, napagdesisyonan na namin ni Nanfeng na sa 16 na araw ngayong buwan. Magandang araw yun. Ang bilis naman. Alam mo rin naman kuya, hindi na makapaghintay ang tiyan ni Nanfeng. Gusto ko sana na maganda ang suot niyang wedding gown. Ang pag-aasawa naman, isang beses lang sa buhay. Gusto ko sanang makipag-usap sa inyong magiging misis. Kuya, may kailangan ka ba? Tungkol ito sa batas.
Sa tingin ko, hindi ko tatanggihan ni Miss Sia, hindi ba? Masyado kang magalang si kanyang master. Hindi na ako abogado noon pa man. Iisang pamilya lang tayo. Huwag ka namang maging madamot. Hipag ko. Mr. C, ano nais may parating? Bakit ka nakalayo sa akin? Takot ka bang kainin kita? Alam ko naman sir ang legal counsel ng pamilya C. Ito'y pribadong bagay ko. Handa akong makinig. Kung matuklasan ko ang asawa ng iba, ay nagdadalang tao ng aking anak. At pagkatapos, sa pribadong pag-aayos ng walang bisa, ilang porsyento ang tsansa kung manalo sa kaso? Kung ang bata ay pinapanganak, habang buhay pang kasal ng kabilang partido, halos walang tsansa. Pero, ikaw at ang bunso kong kapatid ay hindi pa kasal. Aalis na ako. Ang bunsong kapatid ko talaga, napakalaki ng puso niya. Handang maging peking ama ng iba, pero ayoko na makita ang anak ko na tinatawag na tito ang ama niya. Nanfeng, huwag mong gawing komplikado ang simpleng bagay. Hindi kita maintindihan. Huwag kang magpanggap na inosente sa akin. Ipapakita ko sa iyong isang bagay. Napasin ko talagang gusto mo tuklasin pribadong buhay ng iba. Tulad ng iyong kapatid. Hindi mo pa ba naiintindihan? Mula nang lumaki siya, nagsimula siyang gamutin sa sakit na ito. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang anak ni Lin Xingyu at ang iyong anak ay wala talagang kaugnayan sa kanya. Akala mo ba na kung bibigyan mo ng anak, naisip mo ba kung bakit? Inaasikaso niyang isang bata na wala namang dugo na koneksyon sa kanya. Itong klase ng bagay na hindi mo mauunawaan ng mga tulad mo sa buong buhay. Grabe. Hindi ko akalain ang isang babae na naranasan ng ganitong matinding pasakit sa buhay ay maniniwalang inosente ang isang lalaki na kilala niya ng ilang buwan. Nanfeng, nasaan ang utak mo? Hindi ba sinabi mo, kapag umiibig ang babae, nagiging bubo siya? Umiibig? Huwag mong sabihin sa akin na umiibig ka sa kanya. Siyempre, kung hindi, bakit ko pa siya papapakasalan? Ano bang pagmamahal mo sa kanya? Sabihin mo! Sabihin mo sa akin! Ano bang pagmamahal mo kay Wen Yuan? Hindi ba siya karapat-dapat? Naiintindihan mo ba siya? Hindi ba siya karapat-dapat sa pagmamahal? Ano bang ginagawa ninyo? Bakit nandito ka na naman? Siya na nabigay siya ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganito. Si Mushuan, ano bang ginagawa mo? Ano bang relasyon mo kay Nanfeng? Umalis ka nga dito. Si Mushuan, ayaw mo namang pagkasalan ako. Sige, sasabihin ko na sa pamilya ko, hindi na natin itutuloy ang kasal na ito. Si Mushuan, alam mo rin naman sa puso mo kung paano ka nakaupo sa posisyon mo ngayon. Kung ako sa'yo, hawak ko ng maayos ng pagkamalambot sa buhay na ito. Sinabi ko na sa'yo noon, hindi ako mabuting tao. Pero totoo ang puso ko. Sinabi ko na rin sa'yo na hindi kita mamahalin. Ang relasyon natin ay puro pakinabang lang. Hindi kita mamahalin. Kahit kaunti. Si Mushuan! Mamahal ka na bang iba? Oo. Isa lang akong kalabisan na tao. Hindi na sana ako ipinanganak sa mundong ito. Hindi ko man lang binahal ang sarili ko. Akala mo ba, mamahalin ko ang iba? Nanfeng, anong legal na tanong ang tinanong sa'yo ng aking pangalawang kuya? Yung proyekto sa Wangang District, gusto niyang mabukas ng bundok. Kaya tinanong niya ako kung may kailangang dagdag na batas. Meron naman tayong legal advisor sa Honghai Group. Baka gusto niya mas detalyado. Kanina ka pa nakatayo. Umupo ka muna. Tignan mo kung anong regalong binili ko para sa'yo. Crayoline? Maganda ba itong modelo na to? Pink? May asul din. Pareho ko nang binili. Sobra naman ang binili mo. Kung babae ang baby, kulay pink. At kung lalaki naman siya, kulay asul. Yung sobra para sa pangalawang anak na natin. Simula nung lumaki siya, sinimulan niya ng gamutin ang sakit na ito. Ano bang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, ang anak ni Ling Chinyu at ang anak mo ay wala talagang kaugnayan sa kanya. Nanfeng, may iniisip ka ba? Wen Yuan, napaka-thoughtful mo. Nanfeng,
Huwag ka na mag-isip ng sobra. Siyang anak natin. Magulang niya tayo. Tumawag ang pamilya Shen ngayong araw. Si Wata ngayong umiiyak. Sinabi niyang gusto niyang wakasan ang inyong engagement. Ano ba ito? Wala nang iba. Nagpapalambing lang mayamang dalaga. Ikaw, kailangan mo siyang lambingin. Kumbisihin mo siya. Hindi kailangan kumbisihin. Yung mga pinalaki sa pagmamahal na babae, mas maganda ko ilang beses na lang matutumba. Tama rin. Ikaw nang bahala dyan. Oo. Tapos na ba ang recruitment sa Wanggang District? Opo. Maganda rin ang resulta. Ikaw magtrabaho ng mabuti. Opo. Ikaw, matuto ka mula sa kuya mo. Huwag ka puro tamad-tamad lang. Sabi nga sa kasabihan, mas masipag, mas maraming magagawa. Kung kaya ni kuya, hayaan mo siyang mas gumawa. Nanfeng, bukas sa parental check-up, sasamahan kita. Hindi na. Kaya ka naman mag-isa. Hindi pwede ganun. Hindi ko pwedeng hayaan ka mag-isa. Nauuhaw ka ba? Bibigyan kita ng tubig. Magiging mabuting ama ka ba? Kung mananatil anak ni Shenyo, malapit na siguro siyang manganak. Oo. Wala na tayong pag-usapan tungkol sa nakaraan. Pero, malapit na rin ipanganak ang anak natin. Kung totoong medical record, normal lang itagong sakit, pero bakit? Kahit alam mo hindi sa'yo ang anak ni Shenyo, ipakasal mo pa rin siya, parang sarili mong anak. Nanfeng, huwag ka masyadong mag-isip ng malalim. Papahalagahan ko siya na parang totoong anak ko. Alam ko. Unyuan. Anong meron? Wala. Humiga ka na. Bakit kailangan ng anesthesia? Para sa routine check-up, humiga ka na lang at huwag gumalaw. Ang routine check-up ay kailangan ng anesthesia? Ipakita mo sa akin ang order. Ang anesthesia, kailangan talaga ito sa routine check-up. Bakit kailangan ko ng anesthesia? Hindi naman ako high-risk na buntis. Hindi ko rin hihingi ang Down syndrome screening. Huwag ka na magalit. Wala itong epekto sa bata. Hindi ko gagawin ang check-up na ito. Sino nag-utos na gawin ito? Wala ito sa aking prenatal process. Ito, kung hindi mo sasabihin, tatawag ako ng pulis. Si Mr. C. Alam, Mr. Sun, tinutukoy mo. Si Si Bushwan. Ang hayop na yun. Nanfeng, bakit mukhang masama ang kulay ng mukha mo? Hindi magandang pakiramdam ko. Hindi mo natin gagawin ang check-up ngayon. Kung may mangyari, haharapin ko ito hanggang dulo. Salamat sa pag-asikaso kay Sheila na makauwi ngayon. Gusto ko pa sana manatili siya ng ilang araw. Sige, mag-usap kayo ng maayos. Ate, nandito ka na pala. Mr. C, halika, tuminom tayo ng tsaa. Hindi ko na kayo istorbohin. Mag-usap na lang kayo magkapatid. Aalis na ako. Ate, talagang maalaga siya si Mr. C. Para nagkahanap ko ng kayamanan. Pumasok na tayo. Malakas ang hangin sa labas. Ate, bakit parang hindi magandang mukha mo? Ate, kukuha ko ng tubig para sa'yo. Hindi ako nauuhaw. Ate, lobat na bang phone mo? Kukuha ko ng charger mo. Chinarge ko pa lang ito kagabi. Bago mo palang bilang phone mo, hindi ba? Buong araw mo ba ginamit? Hindi naman. Ang weird naman. Anong nangyari? Ate, sa phone mo, tingnan mo, parang may naka-install na spyware. Hindi mo ito mapapansin sa sarili mo. Spyware? Sigurado ka? Nakalimutan mo ba? Marunong ko sa electrical engineering. About 10 minuto, umiilaw ang screen ng phone. Ibig sabihin, may software na tumatakbo sa background. Ate, sinong gustong makinig sa'yo? Tandaan mo to. Gawin mo ang sinasabi ko sa'yo. Ikaw, para ka nalang ibon na nakakulong sa kulungan. Huwag mong isipin na makalipad kahit saan. Ate, tinatanong kita, gagawa ka ba ng reklamo sa pulis?
Walang silbi ang pulis. Xinglan, mag-ingat ka ngayon. May nagmamamaman sa atin. Gusto mo bang tagayin kang spyware? Hindi pwede. Kailangan gumawa ng paraan para mailabas ang taong ito. Nandito ka na. Anong ugnayan ba si Mr. C sa akin? Bakit mo ko tinulungan lang bayarang bahay sa ospital? Dahil kailangan mo ng pera. At ako, kailangan ko ng isang matalinong tao para maging undercover. Undercover? Isang task, 1 milyon. Hindi ka papatay at hindi rin lalabag sa batas. May isang task ngayon. Tatanggapin mo ba? Ang dami namang mas magaling at may kakayahan. Mr. C. Bakit ako pa? Isang laos na abogado. Kasi, may potensyal ka sa larangang ito. At ngayon, may mas mabuti ka bang paraan para kumita ng pera? Attorney Sia, humanda na sa pagkolekta ng mga katawan ng iyong pamilya. Ang halaga sa pagkapanalo ng kasong ito, hindi mo kayang bayaran. Pa! Ma! Xinglan! Xinglan! Magpagkatatag ka! Xinglan! Ang pasyente ay nasa malalim na coma. Maraming organs ang nasira. Kailangan ng kidney transplant. Ang mga susunod na gastos, maaaring maging walang katapusan. Ilang araw nang dilit ng bayad sa ospital, kung hindi pa mababayaran, wala na rin kaming magagawa. Idinawat ang mga magulang ko, namatay sa aksidente sa sasakyan, nakoma din ang kapatid ko. Agarang pangangailangan para sa kidney transplant. Minsan, isang mataas na hinahanga ng pinuno ng industriya. Sinisiyasat ng pulisya. Pero ano ba talagang nangyari? Tinanggalan ka na ng iyong lisensya bilang abogado. Hindi mo na kayang hawakan ang kaso ko. Magbayad ka ng breach penalty. Attorney Sia, napag-isipan mo na ba? Mga gastos sa medika ni Xinlan. Mag-hire ng investigator para malaman ang katotohanan sa likod ng lahat. Kailangan ko ng pera. Sa sandaling ito, wala akong pagpipilian. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pagkikipagtulungan. Unang task, pumasok sa Honghai International, maging espesyal na assistant ng ikatlong anak ng pamilya Si. Espesyal na assistant? Isang top lawyer mula sa Jinsheng Law Firm, Shan Anfeng. Mag-a-apply bilang assistant, isang abogado na hindi pa natatalo sa isang kaso. Isang top lawyer? Gusto mo maging assistant ng CEO? Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailang maintindihan. Basta magampanan kong trabaho sa probation period, sapat na. May kanya-kanyang espesyalisasyon. Kahit gaano ka kagaling sa mga kaso, hindi ibig sabihin na marunong ka na maging assistant. Sa'yo to? May sugat ka. Ganito ba talaga ang paraan mo sa pagtrato ng mga aplikante? Pasensya na yang, master. Alam ko pong nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Bilisan mo. Kumuha ka ng first aid kit. Opo. Gawin mo ang paraan na mapansin ka ni Si Wenyuan. Kung paano ka matatanggap sa interview. Nasa galing mo na yan, Bisia. Maging, itong kayang arrangement. Siyempre, hindi ko to pababayaan. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin kung bakit ang isang napakahusay na abogado ay mag-a-apply bilang assistant? Isang linggong na nakalipas, ang mga magulang ko at kapatid kong babae ay nasangkot sa isang malubhang aksidente. Namatay ang mga magulang ko at ang kapatid ko ay hindi pa rin nagigising. Pasensya na. Ang lisensya ko bilang abogado ay nasuspende dahil sa ilang dahilan. Kailangan ko ng trabaho para kumita at mailigtas ng kapatid ko. Pakiusap, bigyan niyo na ako ng pagkakataon. Pwede ko bang malaman kung bakit naipasara ang law firm mo? Noong huling kaso ko, masyado akong naging padalos-dalos at lumabag ako sa mga patakaran. Pero Mr. C, hindi ako lumabag sa batas. Hindi ko, nawala na siguro ko ng kwalifikasyon para makipagkompetensya sa posisyong ito. Nagdadalawang isip pa siya. Kanina sabi ng sekretara ninyo, pagkalipas ng 10 minuto, may isa pa kayong mahalagang meeting. Ayaw kong kunang oras ninyo. Sandali. Magiging mabuting assistant ka. Salamat sa inyo, Mr. C.
Ang isang bastardo siguro, hindi na kailangan ng upuan. Tumayo na lang siya at makinig, malaking pabor na sa kanya. Hindi. Mukhang pangit pakinggan ng bastardo. Dapat tawagin kang halo-halong dugo. Bunsong kapatid, may bagong assistant ka? Magandang araw po, young master. Kung alam mo kung sino kami, dapat malinaw din sa iyo kung kanino mo ibibigay ang upuan kanina. Huwag kang basta-basta magpakabait! Kuya, unang araw pa lang niya sa trabaho. Wala pa siyang alam. Ang kapatid ko ay kilalang mabait at edukadong lalaki ng angkan namin. Ang maging assistant niya, malaki ang swerte mo. Ganyan talaga ang ugali ng kuya ko. Huwag mo nang dibdibin. Ayos lang. Wenyuan? Xingyu, bakit ka nandito? Ang init-init pa ng panahon. Naghatid ako ng sopas para sa'yo. Kagagawa ko ng cooling soup. Xingyu, ikaw ngayon ang kabayang bahay ng pamilyang Si. At bukod pa doon, ang dinadala mo sa tiyan mo ay magiging panganay ng apo ng pamilya. Hindi mo kailangan pagurin ang sarili mo. Dumaan lang ako. Kailangan mong alagaan ang anak mo. Huwag mong hayaang maisahan ng isang bastardo. Natapos mo ngunang misyon ang maging espesyal na assistant ni Si Wenyuan. Ipinadala ko ng pera. Ano ang susunod na misyon? Ganun ka ba talaga kinakapos ng pera? Gaano ko kakapos? Kaya ang pinaka nakakaalam yan. Ibig sabihin, para sa pera, gagawin mong kahit ano. Siyempre. Marunong ka bang lumangoy? Hindi. May 1 milyon kung tumalon ka.